Pinoy Ori Manhus, Season 2, Episode 10, ang pagsasanay na pwedeng bumago sa hinaharap. Ang lahat ng pangalan, lugar, at pangyayaring mababanggit sa palabas na ito ay pawang kathang-isip lamang. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, buhay man o patay, o aktwal na pangyayari ay nagkataon lamang. At syempre, para sa lahat ng solid supporters ng ating Manhus Channel. Maraming salamat. Dahil sa inyo, umabot na tayo sa 700 subscribers. Isang patunay na lumalakas at lumalawak ang ating pamilya dito sa Manhus. Sa ngayon, hindi muna tayo magdadagdag ng bagong karakter. Iipunin natin iyan para sa mga susunod na kabanata. Mga kamanhus, bago magsimula ang lahat, isang taos-pusong pasasalamat at pagbati ang iniaalay natin para sa ating mga solid na taga-suporta. Shoutout kina Joshua Oriol, Mariano Perdonio, Carlo Caceres, Arnold TV, Mol TV, Babelia Blanco, Robin Laquin, Herb Albert Lavaro, RV Alayon, RJ Dinglasa, Amo Family, Estrella Family, Ubaldo Family, at syempre sa mga taga Leyte at Tacloban. Sa dami ng nagko-comment, hindi ko lahat ma-shoutout ngayon. Kaya kung gusto ninyong maisama ang inyong pangalan, mag-comment lang ng pa-shoutout Manhus. At sisiguraduhin natin na maisama kayo sa mga susunod na episodes. Muli, isang malaking pasasalamat sa inyong lahat. Ang nakaraan. Nakumpleto na ng ating bida ang kanyang misyon. Ngunit kasabay nito, isang panibagong tungkulin ang ibinigay ng sistema. Dito, nasilayan ng ating bida ang tunay na anyo ng Bakunawa. Kasama rin ang God System na nagpahayag ng isang nakakatindig balahibong babala. Kailangan mong magpalakas sapagkat may paparating na napakalaking sakuna at sa mga oras na iyon, nagsimula na ang digmaan sa pangalawang langit, ang pagpapatuloy. Sa panahon ng mga Diyos, bago pa man sumiklab ang dungeon break sa mundo ng mga mortal, bago pa man makilala ang mga ranggo at class, naroon na ang isang dakilang panahon, isang panahong ang lahat ay umiikot sa lugar ng mga Diyos, at sa pinakagitna ng lahat ng ito, naroon ang pangalan na hindi malilimutan, Likhaon. Sa simula ng lahat, 5 dakilang nilalang ang bumuo ng 5 universo. Bawat isa'y may sariling tanda, sariling batas, at sariling nilikha. Ngunit sa kanilang lahat, iisa ang higit na kinilala. Si Likhaon, ang dakilang manlilikha ng mga kaluluwa at buhay. At bagamat magkakaiba ang kanilang daigdig, iisa ang kanilang tali. Ang kapalaran ng 5 universo ay magtatagpo sa huling panahon. Si Likhaon ay hindi nag-iisa. Mayroon siyang 3 asawa at mula sa kanilang dugo, isinilang ang mga anak na Diyos, taglay ang kapangyarihang walang kapantay, at ang mga anak na ito'y lumaki upang maging pundasyon ng kasaysayan. Erion, ang panganay, ang unang anak ng dakilang manlilikha. Taglay niya ang liwanag ng araw at ang katahimikan ng buwan, isang pagkakabuo ng lakas ng mga Diyos at kahinaan ng mga tao. Sa kanyang mga matay, mababanaag ang 2 mundo. Ngunit sa likod ng maamong mukha ay nagkukubli ang isang pagnanasa, ang kasakiman at ang pagnanais na maagaw ang trono ng kanyang ama. Malaspikana, ang ikalawang anak, tagapangalaga ng kabilang dimensyon. Siya ang humaharang sa sinumang naglalakas loob na pumasok, mga Demon Lord, mga Archduke, mga Paikmangpona, Parishya, at lahat ng nilalang ng dilim. Ngunit hindi katulad ni Erion. Hindi siya nasisilaw sa kapangyarihan ng trono. Ang tanging hangarin niya ay maging pinakamalakas sa lahat. At ang huli, si Baku. Walang bahid ng kasakiman, walang interes sa trono, at walang pagnanais na maging pinakamalakas. Ngunit, taglay niya ang lahat ng ito. Ang kapangyarihan na halos kapantay ng kanyang ama at ang pusong karapat-dapat sa trono. Siya ang inaasahan ng lahat, ang nag-aayos ng mga suliranin mula una hanggang 3 langit. At dahil dito, siya'y hinahangaan ng lahat. Maliban kay Erion,
sapagkat ang kasakiman ng panganay ay nagnanais lamang na siya ang pupurihin at dadakilain. Si Malaspikana naman, palaging hinahamon ang kanilang ama, ngunit sa bawat laban, siya'y palaging natatalo, isang patunay na hindi pa sapat ang kanyang lakas. Hanggang isang araw, nagharap si Baku at ang kanilang ama, isang labang nagpayanig sa langit, at sa labang iyon, halos pantay ang kanilang kapangyarihan. Mula sa kalayuan, nasaksihan ito ni Malaspikana, at doon nagsimula ang matinding galit sa kanyang kapatid. At dahil sa kanyang pagkauhaw na maging pinakamalakas, sinimulan niyang higupin ang kapangyarihan ng mga demonyong kanyang nilalabanan. Ngunit sa bawat pagsipsip ng lakas, hindi niya namamalayan, unti-unti na siyang nilalamon ng kadiliman. Hanggang sa dumating ang araw, lubos na siyang nagpasakop sa dilim. At siya mismo ay naging demonyo. Mula noon, kinilala siya bilang Panginoon ng impyerno. Doon siya nagdeklara ng digmaan laban sa langit, at dahil sa lakas at pagsabog ng kanyang kapangyarihan, ang buong sansinukob ay yumanig at nagsimulang masira ang balanse ng mga mundo. At mula sa gulong iyon, unang sumiklab ang dungeon break sa mundo ng mga mortal. Nakita ito ni Likhaon, at sa kanyang pagdaramdam, ginamit niya ang buong kapangyarihan upang ibigay sa sangkatauhan ang pag-asa, ang legendary artifacts at class awakening. Ngunit kapalit nito, siya'y napilitang magpahinga, at hanggang ngayon, natutulog pa rin siya sa silid ng mga Diyos. At sa gitna ng digmaan, ang humarap kay Malaspikana ay si Baku, ang kapatid na minahal ngunit kinasuklaman, samantalang si Erion ay pinabayaan silang magpatayan. Hangad niyang mamatay ang dalawa upang siya na lamang ang matira. At doon nagsimula ang pinakamatinding labanan. Sa gitna ng sansinukob, humarap si Baku sa mga hukbo ng kadiliman. Isa-isang nagbagsakan ang mga demon lord ng iba't ibang realms. Pinapatay niya ng walang pag-alinlangan, isang malinaw na patunay ng kanyang lakas. Ngunit ang tunay na digmaan ay nagsimula nang muling magharap ang magkapatid. Baku laban kay Malaspikana, isang labang tumagal ng isang buwan, apoy, kadiliman, at liwanag ang nagbanggaan. Ang buong kalangitan ay yumanig sa bawat hampas ng kanilang mga kapangyarihan, hanggang sa huli. Yinakap ni Baku ang kanyang kapatid, isang yakap na hindi para sa pagmamahal, kundi para pigilan ito. At sa isang utos, tinawag niya ang 5 Diyosa. Sabay-sabay nilang iginapos si Malaspikana sa mga tanikalang banal. Ngunit sa proseso, kapwa silang dalawa ang naitali. Dahil sa matinding galit, pinalabas ni Malaspikana ang kanyang dark thorns, at sa bangis ng kapangyarihang iyon, naging sanhi ito ng pagkamatay ni Baku. Subalit sa kanyang huling hininga, nagawa pa ni Baku ang isang bagay na hindi inaasahan. Ipinasa niya ang kanyang wesyo, isang banal na kapangyarihan na nagkatawang bisig bilang God's Changer. Isang kasangkapan na magbibigay ng pahintulot na magamit ang buong kapangyarihan ng Diyos ng sino mang kanyang pipiliin. At ang lakas na iyon, bumagsak sa mundo ng mga tao. Nagkubli sa isang karaniwang sandata, isang kalawangin na itak. Samantala, si Malaspikana, na lubos ng binalot ng dilim, ay ikinulong sa 10 dimensyon. Isang kulungan na hindi madaling masira upang matiyak na hindi siya makakatakas ng basta-basta. Sa kasalukuyan, muling lumitaw ang tinig ni Baku, nagpapaliwanag sa ating bida ng katotohanan. Iyan ang nangyari. Kaya nagkaroon ng dungeon break at ng mga awakening. Ngunit ang nasa iyo ngayon ay kakaiba, sapagkat kahit ibuhos ng iba ang kanilang dugo, kung hindi sila karapat-dapat sa iniwan kong kasunduan, hindi pa rin sila magigising. Dahil sa iyong pusong mapagpakumbaba, walang bahid ng galit o pagkamuhi, ikaw ang napili. At ikaw ang pinasok ng God's Changer. Binago ang iyong katayuan. Huminga ng malalim ang ating bida, at sa kanyang mga mata, nasilayan ang apoy ng pagnanais. Kung ganoon, paano ako mabilis na makakapagpalakas? Ngumiti si Baku, isang ngiting puno ng kumpiyansa at hamon. Simple lang, talunin mo ako.
At sa isang iglap, bumukas ang Eternal Eye ni Baku. Kasabay nito, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Sa isang dungeon, mula sa dilim, lumitaw ang isang figura. Isang babaeng sugatan, ngunit hindi matitinag. Siya si Marjorie Cuenca. Sa kabila ng sugat at hapdi, ang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata ay hindi naglalaho. Hindi ako susuko. Kailangan kong maging mas malakas. Sigaw niya sa kanyang sarili bago muling sumugod laban sa halimaw na nakaharang sa kanya. Mabilis niyang inihampas ang kanyang sandata, isang galaw na umalingaw-ngaw sa buong dungeon. Ultimate Quick Iron Slash. Tinamaan ang halimaw. At sa isang iglap, ito'y nalusaw, nagmistulang abo na hinangin ng kawalan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos. Mula sa likuran, lumabas pa ang dalawang halimaw. Napagod man at pawis na pawis, ngumiti si Marjorie. Isang ngiting matatag at walang takot. Sige, sugod! Samantala, sa ibang lugar, isang kalmadong figura ang nakaharap sa malalakas na halimaw. Siya si Joaquin Bordado. Sa kanyang paligid, nagsilabasan ang mga mababangis na hayop, mga nilalang na bahagi ng kanyang kapangyarihan. Ngunit kasabay nito, patuloy din siyang sinusubok ng mga halimaw. Bagaman ramdam ang pagod sa kanyang katawan, hindi inatinag ang kanyang konsentrasyon. Sa isang malalim na hinga, itinaas niya ang kanyang kamay at bumulong. Dragon Art. At mula sa kanyang likuran, isang dambuhalang dragon ang sumiklab. Rumagasa patungo sa mga halimaw. Sa lakas ng apoy at bangis ng nilalang, sabay-sabay silang nalusaw. Bagaman nanlalambot, patuloy na naglakad si Joaquin. Hindi niya hinayaan ang sarili na huminto. Sapagkat malinaw ang kanyang mithiin, ang ipagpatuloy ang misyon. At maging isa sa pinakamalakas na alagad ni Juan. Sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, mabilis na tumatakbo si Totoy Bato, hingal at pawis habang humahabol sa kanya ang isang dambuhalang lubo na tila walang kapag-uran. Totoy Bato, sumisigaw. Kanina pa to, walang katapusan, at habang tumatagal, mas lumalaki pa sila. Bigla niyang tinadyakan ng lupa. Rock smash. Umangat mula sa lupa ang malalaking tipak ng matutulis na bato. Tinuhog ang halimaw at doon ito'y tuluyang bumagsak. Hingal, pagod na nagwika. Bakit kasi hindi na lang ako umatras? Pumasok kasi. Yung iba kaya napasubo na rin ako. Ngunit biglang gumalaw ang lupa. Mula sa ilalim, umusbong ang isang higanting centipede. Muli siyang kumaripas ng takbo. Umiiyak na parang desperado. Sumisigaw ito habang tumatakbo, hindi pa ako nakakapag-asawa. Samantala, sa ibang lugar, si Nardo, halos duguan at pagod, ay nakipagbakbakan sa mga dambuhalang golem. Nakakunot ang noo ngunit determinado na sinabi, "Mud trap!" Ang mga yapak ng golem ay bumaon sa putik at hindi makagalaw. Sumunod ang kanyang malupit na teknik, Mud Thorns. Tumuhog ang mga matutulis na sibat ng putik sa katawan ng mga halimaw hanggang sa mabasag ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ng matinding sagupaan, napatigil siya at lumingon sa pasukan ng susunod na lugar. Bagaman nahingal, determinadong tumayo ito at nagwika. Sa wakas, makakapasok na ako sa ikalawang level. Sa isang sirang gusali naman, si Jeprox ay nakapwesto sa itaas. At isa-isang inaasinta ang mga halimaw sa ibaba. Bawat bala na pinapakawalan mula sa kanyang baril ay hindi basta bala, kundi gawa mula sa kanyang sariling mana. Binibilang habang nagpaputok ang napapatay niya. 367. Down. Matapos ang huling putok, tahimik siyang tumayo at inikot ang baril sa kamay. Wala nang kalaban. Oras na para magtungo sa susunod na lungsod. Sa nagaganap na digmaan sa pangalawang langit, nag-ulat si Tamiros. Nabasag na ang pangalawang depensa. Sa kasalukuyan, patungo na sila sa pangatlong depensa. Sinabi naman ni Serafiel, bakas ang pagkabahala sa kanyang mukha. Hindi ko ito inaasahan. Mas lumakas ngayon ang mga demonyo. Muli siyang nagtanong, nakarating na ba ang mensahero sa mundo ng mortal? Sumagot si Ophirion, malamig at diretso. Sa ngayon, wala pang bagong ulat. Sa isipan ni Serafiel,
Malinaw ang kanyang pangamba. Kaya nilang tapatan ang mga halimaw na paparating, ngunit ang 5 nagtatago sa dilim, ang una hanggang 5, ang tunay na kanilang binabantayan. Sapagkat isang pagkakamali ay maaaring magbungan ng tiyak na kamatayan mula sa mga ito. Samantala, sa Bicol, lumabas sina LJ at Ninong, kasama rin ang ama ni LJ na si Berto. Nakalabas na rin sila mula sa dungeon. At ngayon ay nagtataglay na sila ng mga legendary artifacts, mga sandatang kayang sumabay sa mga pinakamalalakas. Handa na sila para sa muling pagbabalik sa kwento. Sa lugar naman nila Juan, makikita na ginamit na niya ang kanyang 2 paggising. Ngunit kitang-kita rin ang paghihirap at labis na pagod sa kanyang anyo. Nagsalita si Bako, malamig ang tinig. Ano Juan? Kaya mo pa ba? Kung hanggang dito ka na lang, mukhang nagkamali ako sa aking pinili. Agad namang sumugod si Juan, napakabilis ng pagkilos. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Bakunawa strike! Mula sa kanyang enerhiya, naglabas siya ng 3 itim na dragon. Dahil sa laki nito, kapansin-pansin ang lakas na hindi na tulad ng dati. Ngunit ngumiti lamang si Baku. Infinity Strike! Mula sa langit bumagsak ang malalaking espada at tumama sa mga dragon ni Juan. Isang napakalakas na pagsabog ang dumagundong sa buong lugar. Paghupa ng usok, si Juan ay bumalik sa kanyang anyo. Pagod, sugatan at hirap. Ngunit sa kanyang mga matay, may nananatiling determinasyon na lumaban. Dito napagtanto ni Juan kung gaano kalakas ang mga Diyos. Naglakad papalapit si Baku. Taglay ang kapangyarihang higit pa sa ating bida. Sa kanyang tinig ay dumagundong ang bigat ng katotohanan. Juan, kailangan mong malampasan ang limitasyon mo para sa mahal mo sa buhay, para sa bayan, at para sa mundo ng mga mortal. Sa Manila Boulevard, biglang bumukas ang isang portal. Mula rito'y may lumabas na isang nilalang. Makikita sa kanyang katawan ang matinding hirap na pinagdaanan habang unti-unting naglalakad sa kalsada. Naguguluhan ito sapagkat kakaiba ang mundong kanyang nasumpungan kumpara sa pinagmulan. Sa mahina nitong tinig, bumulong siya. Ito na ba? Ang mundo ng mga mortal? Ngunit bago pa niya tuluyang maunaawaan, bigla siyang nawalan ng malay. Nagsimula na ang masidhing pagsasanay ng mga bayani, ang mga inaasahan sa paparating na sakuna. Dito nakasalalay ang kapalaran ng lahat. Ngunit ang tanong, makakaya ba nilang maabot ang inaasam na lakas? O tuluyan ng maghahari ang kasamaan at balutin ng kadiliman ang buong mundo? Abangan sa susunod na kabanata, dito lang sa Pinoy Ori Manhus. Maraming salamat sa inyong panunood.